Thank you, Brother Art, sa ating morning devotion. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga po. Yun. So, Blessed Lord's Day po. Tayo po muna yung manalangin bago tayo magtuloy sa ating Sunday School. Let's come to the Lord in prayer. Dakilan namin Diyos, salamat pong muli sa umagang ito. We thank you for reminding us once again about the truth that you are indeed the author and the finisher of our faith, Lord. We thank you dahil ikaw ay tapat at hindi ka nagsisinungaling, and kung ano yung sinabi mo, gagawin mo ito, Panginoon. That's why we can rest assured na kami, Panginoon, ay nasa mabuting kalagayan dahil hawak mo ang aming mga buhay. And nawa nga itong truth na ito, Lord, is maging mag-reflect kami dito and dalhin kami nito sa pagiging tapat mong lingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik. Lord, we pray din sa aming Sunday School na patuloy niyo kaming tulungan, samahan, at maunawaan namin ang aming mga pag-aaralan. Sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. In Jesus' name I pray. Amen. So medyo late na tayo, kaya bilisan na lang natin yung ating pag-aaral sa umagang ito. Again, welcome sa ating pong Sunday School. Naku, mukhang naghang pa ata yung monitor natin. Brother Clark, pwede pa-check yung monitor. Hindi nalilipat. Or check mo baka pinaris ni Brother Eric. I-wait lang po natin. Naka-freeze o naghang? Pag naghang, ayun, okay na. Sige, palipat. Mukhang yung clicker ang may problema. So yan, so continue natin yung ating pag-aaral. What is a healthy church? What is a healthy church member? And nakita na natin yung unang tatlong marka. Una, a healthy church member is an expositional listener. Pangalawa, healthy church member is a biblical theologian. Pangatlo, a healthy church member is gospel saturated. And ngayon, yung ating pinag-aaralan, yung mark number 4 ng librong ito is a healthy church member is genuinely converted. So, ngayon, bakit mahalaga itong bagay na ito na ating pinag-uusapan? Dahil nga sabi ni Tabitha Nyabili is this: surely one of the reasons for the vast number of nominal Christians, those who hold to the faith in name only, is the history of the Christian church, is that churches have failed to embrace and teach a biblical understanding of conversion. Bakit maraming mga mananampalataya o mga professing Christians lang sa loob ng iglesia? Magtataka ka, di ba? Ang dami sa loob ng church. Pero bakit parang ganun yung kanilang pamumuhay? Bakit parang hindi sila namumuhay ng naayon sa kanilang sinasabing pagiging mananampalataya? Well, wag kayong magtaka kasi nga ang sabi ni Tabitha Nyabili sa kanyang libro, madali lang naman sabihin na mananampalataya ka. Madali lang sabihin na Kristiyano ka, pero dahil nga hindi mo naiintindihan yung biblical conversion, nandun ka sa lugar kung saan parang isa ka lang mananampalataya na by name, no? So, mag-ingat tayo dyan na baka examine natin yung ating mga sarili, baka napapabilang tayo doon sa mga nominal Christians, baka by name lang tayo, by mere professions lang tayo, nagsasabi na tayo ay mga mananampalataya. So last time, pinag-aralan natin kung ano yung mga hindi totoong conversion. So nakita natin, unang tatlo is this: conversion is not simply professing to be a Christian. Sabi ko nga yan, hindi lang ito basta pagsabi na ikaw ay mananampalataya. Conversion is not just morality. Conversion is not just experiencing conviction of sin or illumination. And then yung pang-apat, conversion is not just not making a decision for Christ. Conversion is not just being baptized. Conversion is not being enthusiastic in the external religious duties. Conversion is not having some spectacular manifestation that has come upon you. So, in other words, madaling sabihin, madaling ipakita, external, outsidely yung ating mga sinasabing pananampalataya, but we should assure ourselves na talagang yung ating pananampalataya, yung ating ginagawa is nakasandal sa biblical understanding of conversion. Baka kasi maraming nag-iisip sa atin na Kristiyano na siya dahil nabaptize na siya.
or Kristiyano na siya kasi miyembro na siya ng iglesia. O masasabi niya na mapupunta na siya ng langit kasi lagi naman siya nagsisimba. So, pag yan yung basihan ng kaligtasan mo, mali yung sinasandalan, yung ground ng kaligtasan natin. So, di na tayo nagpepreno dito. We should be radical pagdating dito kasi nga usapin ito ng salvation. Pag hindi mo naiintindihan ng tama, in some sense, hindi mo naiintindihan kung bakit ka ligtas. Kung bakit mo sinasandal, kung sinasandal mo yung kaligtasan mo sa mga ginawa mo, sa mga performances mo, I tell you that's wrong. Mali yung iyong sinasandalan ng pananampalataya. Now, therefore, napakahalaga na maintindihan natin, Brother John, ano ba yung totoong conversion? Now, the basic definition of conversion is this: turning to God. Ibig sabihin, ang totoong kaligtasan o ang totoong usapin ng conversion, ito po ay pagbalik loob. Ibig sabihin nun, pagharap muli sa Panginoon. Turning to God. Dahil nga sa ating kasalanan, tayo'y tumalikod sa Panginoon. Pero nung tayo'y na-convert, ito yung ating pagharap sa Panginoon at it involves forsaking sin and turning to Christ. So ito yung tinatawag natin na faith and repentance. Sabi ni David Wells sa kanyang libro na Turning to God, sabi niya, if conversions do not have Christ as their cause and object and His service as the result, they are not Christian. If they do not involve turning from sin to God, on the basis of Christ's atoning blood and by means of Holy Spirit's work, they cannot be called Christians. So, pag hindi ang Ebanghelyo ni Kristo ang dahilan kung bakit mo sinasabi na ikaw ay mananampalataya, ang sabi ni David Wells, you are not a Christian. Hindi ka mananampalataya kung hindi Ebanghelyo, kung hindi sa ginawa ni Kristo, kaya ka mapupunta ng langit, kaya ka pinatawad sa kasalanan, kung hindi dahil yan sa ginawa ni Kristo, nasa mali kang pagkakaunawa. Dapat kung iyong pagkakaintindi, kaya ka mapupunta ng langit, kaya ka maliligtas, it's all because of Christ's work. Laging nakasandal dapat sa ginawa ni Kristo. And sa paano mo mapapatunayan yon? Meron ka bang pananampalataya? And at the same time, tumalikod ka na ba sa iyong mga kasalanan? Sabi ng 1 Thessalonians, makikita natin yung ganyang prinsipyo. 1 Thessalonians chapter 1, sabi niyan, for they themselves report concerning us the kind of reception we have among you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. So, ito yung mga mananampalataya sa Thessalonians na balitaan ni Pablo kung paanong sila'y nanampalataya sa Diyos. And anong sabi dyan? And what? Turn to God from idols. Pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. That's repentance. Pagtalikod sa iyong mga maling pananampalataya. And pagpunta sa Panginoon at paglilingkod ng may katapatan. So last week, napag-aralan natin yung dalawa. Unang dalawang dahilan o biblical understanding of conversion. Sabi natin, true conversion begins with God's initiative. So, tandaan mo na hindi mo ginusto. Hindi pala. Hindi galing sa'yo kung bakit ka naligtas. Kumbaga, wag mong sasabihin na kaya ka naligtas. Wala kang ambag. In other words, wala kang ambag sa kaligtasan mo. All because of God's initiative. Di ba, hindi naman ikaw yung humanap sa Diyos. Ang humanap sa iyo ay ang Diyos mismo. Tandaan natin, He loved God, what? Because He first loved us. Kaya tayo umibig sa Diyos kasi nga, una niya tayong minahal. So, yung ating pagkaligtasan, tandaan natin, yun po ay God's initiative. Kung hindi kikilos ang Diyos because of our sinful nature, dahil sa ating pagiging likas na makasalanan, hindi natin hahanapin at hindi tayo maliligtas. So, walang something, mamaya madadaanan pa natin yung usapin na yan. So, I hope, klaro sa inyo, clear sa inyo na ang kaligtasan natin ay regalo ng Diyos sa atin. And then pangalawa, true conversion involves man's response, repentance, and
and faith. So sabi ko nga sa atin last week, medyo paradoxically, ibig sabihin seemingly contradictory sa mga sinasabi natin yung ating pinag-aaralan. Wala kang magagawa and yet meron kang dapat response na gawin. Well, that's true. Bagamat na sinasabi natin na ang Diyos ang unang kumilos, tandaan natin na yung pagkilos na yun ng Diyos ang reason kung bakit din tayo naman hinahamon na magsisi at manampalataya sa Panginoon. That's yung faith and yung repentance natin, tandaan natin, yan ay regalo ng Diyos sa atin. So, hindi yan galing sa'yo. Walang nananahan sa'yo na pananampalataya. Nabanggit kanina sa ating devotion, God is what? The author and the finisher of our faith. So, ibig sabihin, wala nang nananahan sa'yo na pananampalataya bago ka maligtas. Yun ay regalo ng Diyos. Yun ay biyaya ng Diyos sa atin kung bakit tayo nag-response sa kanyang ebanghelyo. Now, ngayong umaga, tignan lang natin ng mabilis itong pangatlo na usapin ng conversion, which is yung usapin ng regeneration. Now, very complex itong usapin na ito. Medyo malalim, medyo mapapalaban tayo dito, pero we should understand kasi ito dahil dito natin mas magiging mananamnam kung gaano kaganda at kayaman yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. But for this morning, atin lang naman titingnan is yung mga theological assertions ng ng scripture dito sa usapin ng regeneration. But Lord willing, next Sunday titingnan natin yung practical na side ng regeneration. Now, tandaan natin, regeneration is essential to enter the kingdom of God and become God's children. So, ito yung usapin ng kapanganakang muli. So, tandaan natin, kung walang regeneration, kung hindi ka isisilang muli sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw yon. Yun yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3 verse 8. Ang sabi doon, Sabi doon, di ba, yung regeneration, yung kausap niya si Nicodemus, ano sabi niya kay Nicodemus? Nung nagtanong si Nicodemus, ang sabi niya, unless a man be born again, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Pero, ngayon, tignan natin, at least yung 7. So, 7, bilisan lang natin. Unang assertion sa usapin ng regeneration is this: it is not easy to understand. Now, maging honest tayo dito. Mahirap talagang unawain itong doctrine na ito dahil nga miraculous ito. Kumbaga, supernatural yung pangyayari na ito. Tandaan natin, di ba, sabi ko nga kanina, nung kumaalala ninyo, nung kausap ni Jesus Christ, si Nicodemus sa John chapter 3, nagtanong itong si Nicodemo na kung ano daw yung paraan para siya ay ipanganak muli. Ang sabi ni Christ is para siya ay makapasok sa kaharian ng langit. Sabi ni Christ, kailangan niyang ipanganak muli. Now, tandaan natin kung paanong sinabi ni Jesus Christ kung ano yung regeneration. Inalintulad niya yung regeneration saan? Sa wind. Inalintulad niya yung regeneration sa hangin. Na sabi niya diyan, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is very one that is born of the Spirit. So yung regeneration, mga kapatid, bakit complex siya? Kasi nga, sabi niya, para itong hangin. Hindi mo man siya nakikita, pero naririnig mo at nararamdaman mo. Pero hindi mo alam kung saan nanggagaling at kung saan siya pupunta. Now, ganito rin. Pagdating sa usapin ng regeneration, sa usapin ng pagkakapanganak muli, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Hindi mo alam na nung araw na mananampalataya ka kay Jesus, yun na yung araw na mananampalataya ka. Hindi mo yun pinilano, hindi mo yun pinaghandaan. Kusa yung dumating sa atin kung saan tayo ay nagsisi at na-convert. Tayo ay ipinanganak
muli. Now, mahalaga yan kasi nga kahit magbasa ka ng mga Bible scholars, ng mga theologians, sila rin naman ay may iba't ibang paliwanag diyan. So basahin natin yung sinabi ni J.I. Packer sa Evangelical Dictionary of Theology. Sabi ni J.I. Packer, the fathers did not formulate the concept of regeneration precisely. They equated it, broadly speaking, with baptismal grace. So, sinasabi ng mga to na yung regeneration is parang baptismal grace. Specifically, yung primary na nag-hold niyan ay si Pelagius. At yun ay tinatawag nilang remissions of sin. Now, si Pelagius, mga kapatid, siya ay ang father ng, si Arminius Jacobus pala yun. Siya ay descendant, masasabi nating tagasunod ni Arminius Jacobus dahil siya rin ay Arminian. But sabi dito, Augustine realized and vindicated against Pelagianism the necessity for prevenient grace to make people trust and love God. But he did not precisely equate this grace with regeneration. So, again, sinasabi naman ni Augustine, yung regeneration, hindi niya yun nilalabelan ng regeneration. Tinatawag niya yun na prevenient grace. Now, let's move on. Sabi pa dito, the Reformers reaffirmed the substance of Augustine's doctrine of prevenient grace, and Reformed theology still maintains it. So, yung Reformed theology, yung mga Reformers, maintain nila yun, yung prevenient grace, kaya daw nare-regenerate ang isang tao dahil sa prevenient grace. Now, paliwanag ko lang saglit, ano ba yung prevenient grace? Yung prevenient grace, ito yung parang pagtulong lang ng Diyos na biyaya niya para ikaw ay ipanganak muli. So, medyo shallow yung kanila pang pagkakaintindi sa regeneration. Now, let's move on. Sabi diyan, Calvin used the term regeneration to cover humanity's full subjective renewal, including conversion and sanctification. But soon, all Protestants, Lutherans, and Anabaptists, as well as Reformed, came to see regeneration simply as the start of the Christian life. Now, let's tuloy natin. Sabi pa dyan, many 17th century Reformed theologians equated regeneration with effectual calling and conversion with regeneration. Later, Reformed theology has defined regeneration more narrowly as the planting of the seed from which faith and repentance spring in the course of effectual calling. So, mas luminaw nung dumating itong mga reformers dahil mas pinaliwanag nila ng maayos kung ano ba yung regeneration. Ang sabi nila, hindi ito parang pagtulong lang ng Diyos sa'yo para ikaw ay ipanganak muli. Ito'y pagbibigay ng buto. Alam mo yun? Pagpapalit. Yung puso mong bato, pinalitan niya ng laman ng Panginoon. Binuhay kang muli ng Diyos. At dahil doon mag-i-spring, doon tutubo yung faith and repentance natin. So again, bakit tayo naniniwala sa regeneration precedes faith and repentance? Because hindi tutubo yung faith and repentance na yon doon sa batong puso. Kailangan palitan muna yon ng laman na puso so that yung faith and repentance is tumubo sa ating mga puso. So I hope naiintindihan natin na wala pa rin tayong ambag dyan. Yan ay passive. Yan ay passive pagdating sa atin. Yan ay totally work of the Lord na siya yung gumawa ng paraan para tayo ay maligtas, para yung tayo ay maipanganak muli. So again, kung hindi mo pa yan manguya ngayon, pwede mong panoorin ito uli and magbasa ka ng ilang pang mga articles, ng mga katuruan about dito para mas maintindihan natin. So don't worry, complex talaga yung usapin na ito. Basta ang pinakasimple lang, tandaan natin, pagdating sa regeneration, yan ay 100% fully act of God. Yan ay pagpapalit ng ating mga puso. Now, let's move on sa pangalawa. What conversion is? It involves something new, a full reversal of the person's natural tendencies. So, ibig sabihin, ito'y talagang literal na pagbabago, kabuuan. Binago ka ng buo, walang naiwan sa'yo na di ba may mga naririnig tayo na biro na nung binaptize daw siya, nakataas yung isang kamay niya, hindi nalubog.
para daw yung kamay niya na yon na naiwan, pwede niya pang gamitin, pakipagsuntukan, kasi nga hindi naman yun nasama sa baptism. But no, hindi yun yung tinutukoy diyan. Ang tinutukoy na conversion na biblical is total, radical change. Ito, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya, therefore, if any man be in Christ, what? He is a new creature. Mas gusto ko yung translation ng ESV diyan. He is a new creation. Hindi lang yung pagkatao niya yung nabago, pati yung kanyang environment, yung kanyang buong nasasakupan, bagong pagkakakilanlan na siya. Hindi mo naman pwede na binago ka na, pero yung ginagawa mo pa rin, nandun ka pa rin sa kung saan yung mga makamundong mga bagay yung kanilang ginagawa. Kung hindi, bagong nilalang ka na, bagong pagkakakilanlan ka na, sabi diyan, all things are passed away, behold, all things are become new. So, that's regeneration. Nabago ka na, hindi na ikaw yung dating Eric na kilala mo. Hindi na ikaw yon, kundi ikaw ay bagong nilalang na. Now, let's move on. Yun yung pangalawa. Pangatlo, it counteracts effects of sin. So, Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Makikita mo doon. Yung chapter 1, verses 1 to 5, verses 1 to 4, mababasa natin doon kung paano dinefine ni Paul yung estado ng buhay ng isang tao bilang makasalanan. Siya ay what? Patay. Yung kanyang ginagawa, puro pag-trespass sa kasalanan, pag-trespass sa kalooban ng Panginoon, puro paggawa ng mga bagay na hindi tama. And then, pagdating ng verse 5, ano yung word na ginamit doon ni Pablo? But God. Dahil sa regeneration, dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi na ikaw yung dating namumuhay sa iyong kasalanan. So, kaya nga very crucial din yung pag-examine mo sa iyong buhay. How's your daily lives? Kung nagpo-profess ka na mananampalataya ka, kamusta yung pamumuhay? Kamusta kung yung dati mong ginagawa is natigil mo na ba yan? Natalikuran mo na ba yan? O mas lalo pang lumala? Well, examine mo yung sarili kung talaga bang ikaw ay pinanganak ng muli. Now, Pang-apat, yan. Yung conversion, it is instantaneous. Ibig sabihin, hindi ito progressive. Mali yung pagkakaintindi ng progressive. Yung conversion, nako-convert ka pa araw-araw. No. Hindi yun yung usapin doon. Well, ang ibig sabihin lang yan, it is a single action. Isang beses ka lang ipapanganak muli. Hindi pwede na ngayon, pag nanganganak, ano una lumalabas? Kadalasan, usually, ulo. Pag pinapanganak yung bata. So, hindi pwede yun na sa Christian life, ulo ka lang muna yung buwan na to, then pagdating ng susunod na buwan, yung isang kamay mo naman. Hindi ganyan ang regeneration. Pagkapanganak muli sa Espiritu, it is a single action. And hindi ito incomplete na parang nare-regenerate ka pa araw-araw, taon-taon sa iyong buhay pananampalataya. So mali yun. Ang conversion, isang beses lang siya nangyayari. Kaya nga yung salita na ginagamit, yung translation ng English, kung mababasa ninyo sa inyong mga scripture, ang laging sinasabi doon is what? Ang address sa mga believers ay what? Born again and having born again rather than us being born again. So nangyari na. Past tense na yung ginagamit lagi. Pinanganak ka ng muli, hindi ka pinapanganak pa. Now, ano yung tinatawag natin na araw-araw na paglakad? Hindi yun conversion, hindi ka nako-convert. Converted ka na, kaya ka nakakapamuhay sa pananampalataya. At ang tawag doon, bakit ka nakakalakad sa pananampalataya? Ang tawag po dyan ay sanctification. Pagpapakabanal na yung ginagawa mo, hindi na para ma-regenerate ka, hindi na para maligtas ka pa. Again, sabi natin, crucial, necessary yung regeneration para ang isang tao ay maligtas. Therefore, kung iisipin mo na ang regeneration ay progressive, ibig sabihin may tendency na mawala talaga yung salvation mo. Kasi from time to time, wala namang sa atin dito na sa isang araw hindi siya nagkakasala. So kapag nagkasala ka, babalik ka uli, mawawala ulit yung regeneration, hindi ganon. One time, big time. Kumbaga, one time, single action yung conversion. So kaya nga yung regeneration.
Kaya pwede mo nang ma-assure na ikaw ay mapupunta ng langit dahil masasabi mo na ikaw ay converted na. Now, panlima, it is a supernatural occurrence. So again, ito ay hindi natin pinagtrabahuhan. Wala tayong ambag dito. It is supernatural occurrence. Sabi ni James sa chapter 1 verse 18, sabi diyan, of His own will. Sa kanyang sariling kalooban ng Panginoon, He brought us forth by the word of truth that we should be a kind of first fruits of His creatures. So ibig sabihin, ang dakilang pag-ibig pa rin ng Panginoon, yung kanyang kalooban pa rin yung dahilan kung bakit ka na-convert. Sabi niya pa sa Titus 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Yan yung gawa ng banal na Espiritu. Yan yung gawa ng awa at biyaya ng Diyos sa atin, not because of works. Hindi dahil meron kang pananampalataya na natitira sa iyo na kailangan lang palakasin ng Panginoon para ikaw ay ma-convert, para ikaw ay ma-regenerate. No. Yan ay dakila at buong gawa ng ating Panginoong Diyos. Now, pang-anim, it comes by the word of God. So again, balikan natin yung James chapter 1 verse 18. Sabi diyan, of His own will He brought us forth by what? By the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Now, 1 Peter chapter 22 verse 23. Sabi diyan, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but imperishable, through the living and abiding word of God. So, ito yung tinatawag natin na faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, hindi ka mako-convert unless you heard yung salita ng Panginoon. Di ba nung narinig natin yung salita ng Diyos, yun yung nag-challenge sa atin na manampalataya at magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga, don't underestimate yung pagtuturo sa mga bata, dahil yung salita na napapakinggan nila nung bata pa sila, yun ay ginagamit ng Panginoon bilang seed na kung saan doon ay tutubo yung pananampalataya at pagsisisi sa kanilang buhay. So gagamitin ng Panginoon. Remember, sabi ng scripture, hindi babalik ang salita ng Diyos sa kanya nang hindi na-accomplish yung purpose nito. So, makapangyarihan ng salita ng Diyos at kung ano yung purpose ng word ng Lord ay mangyayari yon. Now, pampito, and very important ito, ayan nga, sabi natin, it is received by faith. Sabi ng John 3:16, very known verse, sabi niyan, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, that's regeneration, yung faith natin, bagamat kailangan siya, but at the end of the day, yan ay means ng Lord. Marireceive mo yan by means of faith ng ating Panginoong Hesukristo, and not as the ground and the reason kung bakit ka maliligtas. Sabi ng Ephesians 2 verses 5, 6, and 8, sabi diyan, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith. And last but not the least, pangwalo, it is not an end. It is not an end in itself. So hindi diyan natatapos yung regeneration lang. Na pag na-regenerate ka, okay na yun. No. Nakikita yan sa pamumuhay, sa iyong patuloy na pananampalataya at patuloy na pagtalikod sa iyong kasalanan. So paano mo malalaman na ikaw nga talaga ay totoong na-regenerate na ikaw nga ay talaga ay totoong converted na? Now, examine mo yung buhay mo. Lagi mong yun lang naman kasi yun eh. Doon mo makikita kung ang isang tao ay totoong mananampalataya na sa kanyang buhay. Kamusta ang iyong pananalita? Kagaya pa rin ba yan ng dati? Kamusta ang iyong pag-iisip? Yan pa rin ba yung pag-iisip na ikaw ay hindi pa mananampalataya?
So, laging titignan natin, examine natin yung ating mga buhay. Pwede natin yan matiyak sa pamamagitan ng ating mga buhay. Now, don't be discouraged kapag nahuhulog ka sa kasalanan. That's part of Christian life. But paano mo mapapatunayan na ang taong yun ay totoong mananampalataya kahit mahulog siya sa kasalanan? Magsisisi siya. Magre-repent siya dun sa kasalanan na yon at tatalikuran niya yung kasalanan na kanyang nagawa. So, hindi nawawala ang kaligtasan, hindi nawawala yung prinsipyo ng regeneration. Kung ikaw ay totoong pinanganak ng muli, one time lang yan, hindi yan pwedeng. Kaya nga, how ironic, no? Isipin niyo yung mga naniniwala na nawawala yung kaligtasan. So, ibig sabihin, kapag nawala yung kaligtasan mo ngayon, bukas pwede ka ulit ipanganak. Kawawa naman yung nanganganak kung iisipin mo kung araw-araw kang nawawalan ng kaligtasan, ilang beses kang ipapanganak. So hindi totoo na nawawala ang salvation. Yan ay isang pangyayari sa buhay mo na kung saan ikaw ay totoong niligtas ng Panginoon. But don't make it as license din naman na dahil sinasabi mo, kaya nga ayoko dun sa terminology na once save, always save. Bakit? Kasi ginagamit yan ng marami para ligtas naman na pala ako eh. Once save, always save naman pala eh. O, pwede na ako mamuhay sa kasalanan. Pwede ko nang gawin yung mga bisyo ko para okay lang naman yun. Kasi ligtas naman na pala ako from the first place. No, makikita mo kung ikaw ay talagang Kristiyano, kung ikaw ay talagang ligtas, makikita mo yung bagong buhay. Hindi pwede na sasabihin mo, once save, then go on to your life, always save. Hindi pwede yon. Kaya nga ang terminology na ginagamit ko dyan is genuinely saved. It's always saved. And always repenting and believing in the Lord Jesus Christ. So, hindi mo pwedeng alisin yung patuloy na pagsisisi at pananampalataya sa isang nagpapakilalang mananampalataya. So, yan yung 8 na assertions pagdating sa usapin ng conversion. Balikan lang natin saglit. It is not easy to understand. Yeah, that's true. It involves something new, a full reversal of person's natural tendencies. It counteracts the effects of sin. It is instantaneous. And then panglima, it is a supernatural occurrence. It comes by the word of God. It is received by faith. And last, it is not an end in itself. So Lord willing, next week titignan naman natin yung practical na nahapahapyawan ko na rin naman kanina pagdating dito. And kung ano yung mga ginagamit na terminology sa scripture pagdating sa usapin ng regeneration. So any question po sa ating napag-usapan sa umagang ito? Any question? Clarification? Sige po, wala pong bayad yan. Wala pong tanong? Any thoughts? Okay, so kung wala na po, tayo po ay encourage you po next week na umattend ng maaga para sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral. No? Again, very crucial itong ating pinag-aaralan dahil related ito, we can say na ito ay soteriology, ito ay doctrine ng salvation, kaya napakahalaga na maging sure tayo dito dahil nga ito ay usapin ng buhay na walang hanggan. So, Lord willing, next Sunday, ituloy natin yung ating pong pag-aaral. So, let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Manaming Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat, we thank you, Lord, sa umagang ito, sa mga katotohanan na amin pong napag-usapan. We know, Lord, na napaka-rich ng iyong mga salita and specifically itong doctrine of regeneration, Lord. We thank you, Lord, dahil nakita namin na maayos yung katotohanan na dapat yung aming pagkakaintindi sa aming kaligtasan ay biblical, Lord. Madali naming madadaya ang aming mga sarili kung ibabase namin yung aming salvation sa mga external things, Lord, and especially sa aming ding emotions. Alam namin na most of the time, nagiging assurance namin yung aming emotions rather than your word, Lord. Kaya naman, patawarin nyo kami, Lord, sa lahat ng mga bagay na yon. And may you help every one of us na
na patuloy, Lord, na mas lumalim pa sa doktrinang ito, mas maging sigurado kami sa aming pananampalataya at hindi kami maging mga mananampalataya na tinatawag na nominal Christians, Lord. Nawa patuloy, sawayin nyo ang aming katamaran, sawayin ninyo ang aming pagpapabaya sa aming pananampalataya, and challenge us and encourage us, Lord, na magpatuloy sa pag-aaral ng inyong mga salita, and so that we can assure ourselves sa mga katotohanan na nakapaloob dito. And Lord, pagyamanin mo ang pag-aaral po nawa namin ng iyong mga salita sa loob ng aming iglesia. And nawa, kayo lamang ang aming naluwalhati at naitaas. Maraming pong salamat. Purihin po kayo at ito po yung aking dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen.